good morning po, Team Ruel Lipat, Sir Ruel Lipat, at sa ating Team Kapuso. Shoutout po sa ating team leader, Sir Ruel Lipat, at sa inyo pong may bahay, Ma'am Luz Lipat, Miss Kate Lipat, yung kanya pong anak. Suportahan po natin at ang ating mga Team Ruel, si Ma'am G. Franco Vlog, Ma'am Percy Official Channel, Delio TV, Marbiranya, si Ate Jo, tapos si Kuya Jer Arboso, shoutout po sa inyo. Nandito, ka-shout din po kay Miss Christy Alforte. So ngayon po, papunta tayo dito sa bahay po ni Nonoy. Yung pong siya po ay may problema sa kidney. Humingi po siya ng tulong sa ating Team Ruel Lipat. Lapit po tayo. Ito po yung bahayan nila, halata po na binagyo. Mga bagsak din po yung mga puno. Mga bagsak na yero. At papunta po tayo ngayon sa bahay ni Nonoy. At tanungin din po natin kung ano po yung tunay niyang pangalan. Ito po, samahan niyo po ako. Magandang umaga sa iyo, Ginoo. Ako po ay galing sa Team Ruel Lipat at ako po yung nabalitaan ko po na kayo po ay may sakit at humihingi ng tulong. Tama po ba? Opo. Ayun. Pwede pong kayong i-video, sir. Opo. Pwede. Ilagay ko lang sa ating motor po. Magandang umaga po. Ano pong pangalan niyo, sir? Raymond Severnas po. Raymond Severnas. Bernas. Opo. Yung si Castro Verde po. Castro Verde. So, tawagin na lang po natin si Kuya Raymond. No? Kuya Raymond Bernas. Kuya Raymond. Kuya Raymond, ano po ba ang trabaho niyo? Construction po, labor po. Nagla-labor ka. Opo. Nung pong time na nagkasakit kayo, may trabaho ka noon? Opo. So, yung Ay, employer mo? Ano po, wala po ako nung trabaho dahil po nagbagyo. Nagbagyo po na. no. Stop ka lang muna noon ng trabaho? Opo, tapos kasi po wala po nga trabaho kasi may bagyo. Tapos, nung bumagsak po yung nagbabagyo po noon, tapos bumagsak yung mangga dyan sa harapan namin, inano na po namin, lininisan na namin. Opo, pinutol-putol na po namin ng tatay ko. Tapos, nung natapos na po namin pinutol yung kahoy dyan, ginalamig na ako, naligo na ako, tapos dito na lang ako sa loob. Tapos kinaumagahan, masakit na po itong likod ko. Itong likod ko masakit na. Tapos, sabi ko, ano kaya to? Tapos, yun, binaliwala ko lang. Nagano pa ako, nag-ris-ris. Basta naglinis pa po. Naglinis ka pa? Opo, naglinis sa mga kahoy, mga dahon, natuyo? Opo, diyan sa basurahan. Tapos, yung tinatagalan ko, tinitiis ko po yung sakit ng likod ko, pero parang di ko na po kaya yun po, nagpahinga na po ako, naghiga-higa muna po ako kasi masakit nga yung likod ko. Tapos yung ginawa ko po, kagabihan, nagpahilot po ako. Kasi sabi ko, parang di ko na kaya. Kinukuha sana nga po ako nung hapon pa, nung umaga pa lang po noon, pumunta po ako dun sa asawa ko dun sa Bulwang para mas makita ko naman kung anong kalagayan nila doon. Kaso doon ka na inabot? Kaso matinding sakit? Oo, di ko na talaga kayang gumawa, kaya yun, di na ako nakatulong sa kanila. Kaya sabi ko, kung dito ako mag-stay, nakakahiya, nakahiga lang ako. Kaya yun, umuwi po ako, tapos dito na po ako sa bahay nagpahinga. Tapos kagabihan po, nagpahilot po ako. Tapos kinaumagahan po, medyo masakit pa rin, pero kunti na lang po. Oo. Tapos yun, unti-unti naalis na. Okay. Pagkatapos po ng mga ilang araw, kung ano-ano pong mga ginagawa ko, opo, para mas linilibang ko po yung sarili ko kasi wala nga pong trabaho. Binabaliwala ko lang po yung pala, yung may parang
ano yan, yung opo, parang nahilo pa akong nasusuka. Tapos yung magbulwang. Tapos pinakontak ko po kila mama, nasabihan na masama po yung pakiramdam ko. Kaya sabi ko, parang gusto ko magpa-check up. Kaya yun po, nagpa-check up po kami. Tapos yun po, sabi po, kinuhanan po ako ng dugo, tapos Saan ka muna nagpa-check up mo? Diyan po. Diretso na ka sa BMC? Hindi po, diyan po sa Sunyas? Sonyas po, Dr. Sonyas. Yan po ako nagpa-check up, tapos kinuhanan pa ako ng dugo. Tapos, ihi. Tapos, pagkatapos po noon, pinapunta po kami dun kila Dr. Robosa. Kinuhanan pa rin po ulit ako ng dugo. Tapos pinabalik po kami dun kila Dr. Sonyas. Tapos yun na po, sinulatan na po kami na mag-ano na po kami. Opo, pumunta na daw po kami dun sa BMC, magpa-dialysis na daw po ako. Yun po yung BMC, yun yung Bicol Medical Center, pinakamalaking hospital Opo. sa Camarines Sur. Opo, dun po sa Naga. Madaling salita, yung pong doktor dito sa atin sa local, hindi kaya yung gamutan para sa iyo. Opo. So, anong nakita nila sa laboratory, sa dugo? Anong nakita? Pinaliwanag ba sa'yo? Opo, pero, day, ano tabi ito, day? So, yan? So, rugo. Mababa ang creatinine. So, creatinine po mataas. Tapos, Ilan po yung creatinine ng time na yun? 711 po. 711. 0.52. Okay. Tapos, ano pa? Hemoglobin ko po. Sandali lang po, tinitingnan lang po yung pabili. Yun po, sa mga manonood, nagpukwento po sa atin si Raymond at humingi siya ng ating tulong. Ito po, Sir Lipat, Ma'am Luz Lipat. Nung pong una siyang ma-check up sa clinic dito sa Baaw, ay mataas po yung kanyang naka red alert yung kanyang hemoglobin. Masyadong mababa, 73. Yung kanya pong hematocrit ay masyado rin pong mababa, 20.9. Base sa kanyang laboratory, bukod doon po yung kanyang urinalysis ay meron pong lumabas na 2+ na protein. So, yun po yung kanilang naka-red flag. Kaya naman po, hindi siya inadmit doon at pinadala na sa mataas na doktor o mataas na level ng ospital, kagaya po ng BMC. So, ibig sabihin po, siya po ay may diferensya na sa kidney dahil yan pong kanyang creatinine din ay 711. Siya po ay kinumbulsyon din sa ospital at kailangan na raw pong dialysis ng time na yun. No? Tama po ba, Opo. Raymond, pagkakaintindi ko? Opo. So, ngayon po sa programang Team Roy Lipat, kayo po ay lumalapit at ano po ang kahilingan nyo sa ngayon? Sana po matulungan po ako. Matulungan niyo po ako kasi nung paglabas ko pa lang po ng ospital, bago po lumabas ako ng ospital, sabi nila, pakatatlo ko pong dialysis, dapat po makahanap na po ako ng slot dito sa labas kasi po kailangan ko nga po mag-dialysis kaagad. Tapos sabi po nila, sa isang linggo dapat 2 beses po ako dialysisin. Opo, dalawa. Dapat po pagpunta po namin kahapon dun sa Anong araw po yun dapat ang dialysis? Kahapon po nagpunta po kami dun kay Tancholing, sabi po, dapat po, nung Lunes pa po ako na dialysis. Kasi nga po, sa isang linggo daw po, dapat 2 beses ako dialysisin. Ito nga po, dahil nga po sa lahat naman po kami walang pera, ito po mga kamag-anak ko, lahat din po walang pera. Yun po, hindi po sila makagalaw-galaw, hindi po sila kailangan pa po nila gawin yung lahat po nila nilalakad para mas po magawan nila ng paraan. Tulong pinansyal, Opo. Pinansyal ang hinihingi. Pero nahihirapan po sila kasi
Hindi naman po para pares kasi yung iba pong nag-aasikaso, yung kapatid ko may pasok po. Tapos yung hindi ko malisi. Ayan po, Creatinine kinukwento po. ng ating na-scout na si Raymond na mataas po yung kanyang creatinine, 711. Delikado po yan para sa isang may sakit na mataas po yung creatinine. Ano pa po yung ibang nakita ko doon? Ito po. Ayan, binilugan po yung hemoglobin. Ibig sabihin, yung blood, red blood mo tsaka white blood, hindi pantay. Opo. So yun na, binigyan na kayo ng referral na Opo. mapunta ng DMC. Opo. At bakit na butasan agad yung leeg mo? Anong problema raw, sabi ng DMC? Tinanong po nila kung meron po ibang solusyon para mas hindi po muna ako mabutasan nito, kung ano pong ibang solusyon para gumaling po ako. Sabi nila, yung sasalinan lang daw yata ako ng dugo, tapos mga ilang buwan lang daw yon. Pwede po akong, may may parang side effect, yung parang pwede po akong mabaliw, hindi ko na po sila makilala. Yung may mga di ko lang po matandaan yung mga sabi nila kasi sila po yung nag-aasikaso kasi yung mahirap na po yung pakiramdam ko. Ang kinakausap na lang yung misis mo. Opo, tapos yung kapatid ko po, tapos yung pinsan ko, sila po ang nag-aalalay sa akin kasi natatakot na rin po sila doon sa kalagayan ko. Tapos nung bandang yon, hindi pa po ako noon iniintindi, nakaupo pa lang po ako noon sa wheelchair. Tapos linagyan naman po ako noon ng swero, tapos tinalis rin naman po, tapos ayun po, parang kinumbulsyon. Yung time na yun, inadmit ka na agad. So, opo, pagpunta ko po doon, tapos nakaupo lang ako, yung nagpunta po kami doon, mga tanghali, tapos hapon na po, hanggang hapon po, nakaupo lang po ako sa wheelchair. Tapos yun nga po, pinagsiruhan na po nila ako. Tapos nung tinanggal na po nila yung swero, parang yung kinumbulsyon pa ako, yung kamay ko po parang tumiga, hindi, yung parang, opo, ginagalaw. Siguro yung lagnat mo ng time na yun, Hindi ko po alam, parang hindi ko nga po maintindihan. Tapos yun po, ginagalaw ko po, di ko po magalaw. Tapos yung leeg ko po, laging na lang po, ang tawag nun, yung nakatingala. Nakatingala pong parang parang biribid, anong tawag nun? Parang comatose. Hindi yung po, parang po ako, nakatingala po akong, tapos yung mata ko po parang na po, yung parang naduduling na po. Yung parang sa pakiramdam ko po, ilang minuto na lang po parang bibigay na po ako. Yun po, umiyak na po sila yung yung kapatid ko, opo, yung asawa ko, yung nanay ko, yung pinsan ko, umiyak na po sila kasi di na po nila alam kung anong gagawin nila. Papalit-palitan lang po sila. Sa ngayon ba, saan ka i-dialysis? Itong next dialysis mo, saan? Ayun po, kinausap Sa nila. Tantuling ba? Opo, sa Tanchuling po, kinausap. Rowa. Alam mo ba yung Rowa sa Naga? Di po. Kasi po yung aking uncle ay dinadialysis din dyan sa Rowa. Free naman po basta may pili. Opo. Tapos lumipat po sila dito sa may sa may Nabwa papuntang Balata. Meron din daw po diyan na dialysis basta may pili. Wala rin po daw babayaran. Pwede ka po daw magpatulong. Kung pagpunta naman po siguro, i-coordinate lang sa ambulansya, pwede ko naman po siguro ang galing. Yun po, sabi nga po kasi nila ate, kasi yun nga po, para pares naman po walang pera. Yun po, nakiusap po sila ate kila Doc para mas ma-admit po ako doon para po ma-dialysis po ako doon. Pero puno nga po, wala daw pong islat. Tantuling, wala kang islat. Opo, tapos yun pa yung nakiusapan po nila, isiningit po nila ako. Isang beses nga lang daw po. Per week, isang beses. Oo, pero tapos sabi nila, umanap daw po ako doon sa Josepa po, pumunta daw po ako doon, tapos doon din po yung isang dialysis ko. Kasi po kausapin daw po namin para mas maging 2 beses po sa isang linggo. Tapos pinakiusapan po ng pinsan ko po, yung si Doc po, na kung pwede po, doon na lang po, gawan na lang daw po ng paraan
para mas po wag na po masyado kung mapagod na palipat-lipat po. Kaya sabi po gawan na lang daw po ako pa ng paraan. Kaya din po kila Doc Tancholing. Kaya yun po kinausap naman po nila. Yun po nagawan naman po ng paraan, pero ang sabi nila ang ano lang daw Miyerkules daw po tapos Biyernes. Isang araw lang daw po yung pagitan ng dialysis ko sa isang linggo. Kaya pwede raw yun. hindi ko lang po, sabi nila po, pwede naman po yun, pero may nagsasabi po, baka mahirapan daw po ako kasi isang araw lang daw po yung pahinga ko. Kasi halimbawa po, dinayalysis ako kahapon, tapos ngayon po hindi, tapos bukas Pagod ka na masyado. pagod naman ako masyado. Sabi ko, Miyerkules, Sabado. Pwede yun, di ba? Dalawang araw. hindi po, parang pwede pong dalawang araw pahinga. Isang araw ang Opo. kasi masyado ka ng pagod na. Opo, baka po di ko naman po, baka kaya po ng isip ko, pero baka yung katawan ko po, baka di naman kayanin. Kaya yun din pang iniisip ko, pero napakiusapan naman po kasi nila, ate yun. Kaya sabi ko, kung basta may na ako, pero ako baka di ko naman kayanin. Kaya sana ako kung pwedeng matulungan ako kasi tapos di ko pa po alam kung saan kami kukuha ng pang bayad niyan pang maintain namin kasi di ko naman po alam kung panghabang buhay po itong magdadialysis ako. Ito po dahil nga po simula po nung Huwag naman sana habang buhay. oo nga po. Kasi po Pag lumakas na yung kidney mo, okay na. Sana ihinto na rin. opo, kasi daw po yung kidney ko Ay, ganun po ba? Opo. Dalawa ba? Dalawang kidney mo ang may sira? Hindi ko po alam. Kasi alam niyo, meron po tayong tinulungan, ang Team Roy Lipat. Kung mapapanood niyo po sa aming programang Team Roy Lipat, kung naalala niyo po si Jeric Maladia, isang 14 years old na binata, o kabataan pa, teen pa, siya po ay dumaan sa kidney transplant mula sa kanyang papa. Kasi nga, siya po everyday po yun na dinadialysis ng kanyang ina. Nandun na po yung pandialysis sa bahay nila sa loob para hindi na lipat-lipat ng ospital, hindi na siya napapagod. Everyday po yun. And siya po ay pumunta sa kidney hospital sa Maynila, sa Makati. Siya po ay nagpa-schedule ng kidney transplant at ang Team Roy Lipat po ay tumulong din doon sa pagka-transplant. Siya po ngayon ay mataba na, malusog na, okay na yung kanyang kidney. Yung kanyang mula sa kanyang papa na match o perfect donor ng kanyang kidney. Yun po yung isang kwento na ibinabahagi ko sa inyo, sa mga manonood, na pwede rin pong makasurvive ang mga kidney patient through kidney transplant. Sana po, kami po nag-hope, nananalangin na kayo po ay sana makarecover din kahit po stage 5 na. Opo. Yan, Sir Well, to cut it short, ito pong ating tutulungan, lumalapit na tumutulong si Raymond na mabigyan kahit konting financial para sa kanyang pagdadaan o pag-kidney dialysis. Maraming salamat, Sir Well. Any last word, Raymond? Ilan ba ang anak mo, Raymond? Isa pa lang po. Isa pa lang. Magtatatlong taon na po ngayong December 11. Ilang taon ka na? 26 po. Sobrang bata pa niya, mga manonood. Sobrang bata, 26, dumadaan po sa kidney dialysis. Ano kaya ang matututunan natin dyan? Bakit merong gano'n na sobrang bata pa, nagkakaroon na ng kidney? Meron po bang problema sa pag-inom? Hindi ka masyadong uminom ng tubig? Ano, saan ba yung nakukuha yung problema sa kidney? Dati po kasi, May papayo ka ba sa atin? Mga manonood? opo, wag po kayong masyadong magiinom ng alak, tapos po wag po kayong magkakain ng mga chichirya, soft drinks para mas hindi po kayo dumating sa puntong ganito. Sa kalagayan ko kasi po ako, binago ko na naman po yun eh. Yung lifestyle mo? Opo, nung umiinom. di na po simula po nung nag-asawa po ako, kaso lang po huli na po pala yung pagbabago ko. Kahit nga po yung
sa pagkain ko, ano na po ako, Pagkain ng chichirya, bawal. oh, di na po ako nung kumakain. Kahit po yung mga kakaining, yung mga pang-ulam. Yung mga Oo. laman loob, bawal po yun. Oo, binago ko na po yun, pero huli na po pala eh. So ngayon, isa-summarize natin, Sir Ruel, ang ating pong tutulungan, lumalapit sa ating Sir Ruel, si Raymond. Dito po kami sa San Vicente, Camarisur, at pinalalapit namin sa inyo. Ito po ay magkaroon ng konting financial assistance para sa kanyang TV. Maraming salamat. Wala po dito si John Pidong. Ako po sign off. See you.